Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Itago niyo po ako sa pangalang Babylon. Isa akong maliit na negosyante kasi may maliit akong negosyo at ito ang aking kabuhayan ngayon. Tito Makoy, dati hindi ako believe dyan sa relasyon ng dalawang lalaki. Hanggang sa natalo ako sa isang pustahan, yung pustahan namin ng kaibigan kong si Manolo. Tito Makoy, ang kwento namin ito na merong pustahan, iba ito sa kwentong binasa mo na, yung pustahan ni na Darwin at Rino. Yung kina Rino at Darwin kasi, Tito Makoy, ang pinagpustahan nila ay ang kapitbahay ni Rino. Ang kwento ko, Tito Makoy, ang pustahan namin ay sa aming dalawa mismo ng kaibigan kong si Manolo. Ang pustahang iyon ang naging dahilan kung bakit isa na ako ngayon sa mga nagsasabing walang masama kung iibig ka sa kapwa lalaki basta walang natatapakang ibang tao. Ganito po nag-umpisa ang aking kwento. Third year college ako nang maging classmate ko itong si Manolo sa isang minor subject na naiiwan ko na lang. Si Manolo, mabait siya, magandang lalaki, naging madali ang nagkapalagayang loob kami. Palibhasa, Tito Makoy, familiar na kami sa bawat isa. Matagal na ring panahon na nagkikita sa loob ng campus ng pamantasang aming pinapasukan. Sa panig ko, Tito Makoy, ang pamilya namin, pwede kong sabihing galing ako sa pamilyang komportable ang pamumuhay. Hindi naman kami mayaman, tama lang talagang sabihin mong komportable ang pamumuhay namin. Galing ako sa karatig lalawigan nitong lungsod kung saan ako pumapasok ng kolehiyo. Ang lungsod na pinapasukan ko ng kolehiyo ay siyang Regional Center of Trade and Commerce sa aming region. Ang mga magulang ko, Tito Makoy, ang ginawa nila, umupa ng isang maliit na bahay para sa akin at para na rin sa aming pamilya. Kasi kung nagagawi sila sa lungsod, meron kaming bahay na inuuwian. Isang araw napatambay sa bahay itong si Manolo pagkatapos ng aming klase. Pagkatapos kasi ng aming klase, Tito Makoy, canceled na lahat ang mga sumusunod pang klase noong gabing iyon dahil merong okasyon sa loob ng pamantasan namin. At ang okasyon ay para sa lahat ng mga empleyado ng pamantasan kasama na ang faculty staff. At mula nga noong araw na iyon na napatambay sa bahay itong si Manolo, naulit ang kanyang pakikitambay at napadalas na rin ang pakikitambay niya sa bahay. Dahil dito, unti-unti, lalo kong nakilala si Manolo. Siya na mismo ang nagkikwento kahit na hindi naman ako nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang buhay. Ang pamilya nila, kung ikukumpara ko sa pamilya namin, pwede kong sabihin, Tito Makoy, na nakakaangat kami ng kaunti. Kaya hindi nakapagtataka na paminsan-minsan may panahon talagang kinakapos at walang budget itong si Manolo. Dahil dyan, natuto si Manolong dumiskarte upang kahit papaano makabawas ng kaunti sa pasanin ng kanyang mga magulang at makatulong na rin kahit na papaano. Ang kanyang pagiging makisig na lalaki, Tito Makoy, hindi nakapagtataka noong sabihin niyang meron pala siyang benefactor na isang negosyanteng injik. Ngunit, Tito Makoy, ang buong akala ko, babae ang sinasabi niyang benefactor. Ngunit nagulat ako, Tito Makoy, kasi nitong huli nalaman kong lalaki pala ang kanyang benefactor. Nalaman ko iyon kasi minsan Sabadong umaga, pauwi ako ng bahay galing sa pagja-jogging. Dumaan ako sa isang medium class na resto upang kumain ng almusal. Alam nyo na po, nagutom sa pagja-jogging. Ang resto na aking pinasukan, Tito Makoy, kilalang kilala sa lungsod na masarap ang tapsilog dito. Pagpasok ko sa loob ng resto, walang lingalinga. Umupo lang ako sa isang mesa sa isang sulok. Ngunit nagulat ako, Tito Makoy, noong pagtingin ko sa katabing lamesa, naroon si Manolo. May kasama siya, lalaki at gwapo. At kagaya ni Manolo, maganda rin ang hubog ng katawan. Ipinakilala ako ni Manolo sa kanyang kasama
nalaman ko na ang pangalan nito ay si Nexus. Pagkatapos kong kumain ng almusal, Tito Makoy, umalis ka agad ako. Iniwan ko na silang dalawa, umuwi na ako. At nung araw ding iyon, Tito Makoy, tanghali, dumating sa bahay si Manolo upang tumambay na naman. Noon ko nalaman na ang kanyang kasama kanina ay siya palang benefactor niya at magkasama sila buong magdamag kagabi pa. Taga-ibang bayan ito at lumuwas talaga dito sa lungsod upang magkita silang dalawa. Tol, di ko akalain na sa ganoong kakisig na lalaki kagaya mo, maskulado at gwapo, may karelasyong lalaki rin. Ito, Tito Makoy, ang wika kong nagtataka at may pagkamangha talaga. Sa mga sumunod na araw, Tito Makoy, si Manolo na rin talaga ang palaging nagbubukas ng usapin. Nagkikwento siya sa akin tungkol sa kanyang benefactor. Ayon sa kanya, mabait raw ito at malaking tulong sa kanya. Sa mga pagkikwento ng kaibigan ko, Tito Makoy, di ko rin talaga mapigilang magtanong sa kanya. Yung mga tanong na mayroong kaunting pachismis. Nagiging chismoso ako ng kaunti, Tito Makoy. Alam mo, tol, wala namang ipinag-iba sa babae ang benefactor mo. Maging ang kasiyahan, ganoon din. Wala talagang pinag-iba, yun nga lang, lalaki at babae ang pagkakaiba. Ngunit sa ibang bagay, wala rin talagang ipinag-iba, masaya ka at masisiyahan ka rin. Iyan, Tito Makoy, ang pagpapaliwanag at pagkikwento sa akin ni Manolo. Ay, ganun ba yun, tol? Ngunit alam mo, hindi ko talaga ma-imagine kung paano. Hindi sa hinuhusgahan kita, tol, kaya lang nagtataka ako kung paano ba talaga yun. Ito, Tito Makoy, ang wika kong nagtatanong at pagpapaliwanag na rin upang hindi naman ma-offend sa akin ang kaibigan kong si Manolo. Ang dami mo namang ipinagtataka, tol. Paano kaya kung ipatikim ko sa iyo upang ganap mong malaman? Naku, tol, huwag naman. Hindi ako interesado dyan. Susubukan mo nga lang upang mawala ang mga katanungang ibinabato mo sa akin. Iyan, Tito Makoy, ang palitan namin ni Manolo na nagpupumilit siyang papatikimin niya raw ako upang malaman ko at mawala ang mga katanungan ko. Marahil, Tito Makoy, sadyang kampante at tiwala lang sa akin si Manolo, kaya yun ang kanyang sinabi na ipapatikim sa akin upang malaman ko ang mga dapat kong malaman tungkol sa relasyon ng dalawang pareho lalaki. Alam niya kasi, Tito Makoy, na ang anumang pinag-uusapan namin, hindi ito nakakalabas sa ibang tao. Talagang kung ano ang napag-uusapan namin, sa aming dalawa lang iyon. Kaya paulit-ulit, Tito Makoy, at dinadaan lang ni Manolo sa pagbibiro yung sinasabi niyang ipapatikim sa akin upang malaman ko ang gusto ko at dapat kong malaman. Ang kulit niya talaga, Tito Makoy, paulit-ulit niyang sinasabi ito sa akin. Hanggang sa isang hapon nga, nakatambay siya sa bahay, pareho kami walang pasok sa eskwela, hinamon niya akong maglaro kami ng chess. Pasaway talaga, Tito Makoy, itong si Manolo kasi alam niyo po kung ano ang kanyang kondisyon sa paglalaro namin ng chess. Ang kanyang kondisyon, Tito Makoy, sa labanang ito, kung matalo niya ako, bibinyagan niya raw ako, Tito Makoy. Kung sakali namang ako ang manalo, wala lang, talagang natalo ko lang siya sa chess at walang binyagang magaganap. Manolo naman, tol, ang kulit mo. Sige na nga, ngunit sisiguraduhin ko sa iyong talong-talo kita. Sige, lalaban ako dyan sa sinasabi mo. Iyan, Tito Makoy, ang wika ko sa kanya noong tanggapin ko ang kanyang hamon na maglalaro kami ng chess. Kung sakaling matalo niya ako, bibinyagan niya ako. At kung ako naman ang manalo, wala lang. Ang aming kasunduan, Tito Makoy, magkakaroon ng 5 games. Best of 5 ang mananalo. Nung naglalaro na kami, Tito Makoy, alam niyo po, bawat sulong ko pinag-iisipan ko talaga ng husto kasi mahirap na, Tito Makoy, kung matalo ako. Baka makatikim ako ng hindi ko dapat matikman. Kaya dapat lang na matalo ko itong si
Manolo. Kasi nga, ayoko doon sa kanyang kondisyon na bibinyagan niya ako. Kaso Tito Makoy, di hamak na mas magaling pala sa akin si Manolo pagdating sa chess. Alam niyo po ang labanan namin, umabot lang kami ng hanggang game 3. Yung 3 laban na yun, na ipanalo lahat ni Manolo. Kaya tumigil na kami. Oh, paano yan tol? Paano yan? Natalo kita. Hahawakan mo ito. Ito Tito Makoy ang wika sa akin ni Manolo na nang aasar. At sinasabi niyang hahawakan ko raw mamaya ang kanyang sandatahang lakas ng Pilipinas. Alam mo Tito Makoy, pinagpapawisan ako ng malamig. Dismayado talaga ako ng husto Tito Makoy kasi hindi ako makapaniwalang ni hindi man lang ako nanalo sa laban namin ni Manolo. Gentleman's agreement ang aming usapan, kaya hindi na ako pwedeng umatras. Pagkatapos naming maglaro ng chess dahil nga talo ako, ang ginawa ni Manolo, bumili ito ng alak. Pampaalis daw ng nerbiyos. Nag-inuman kami Tito Makoy, yung inuman namin na kagaya ng normal na pag-iinuman ng magkaibigan. Mula hapon hanggang gabi, hanggang sa natapos kaming kumain ng hapunan. Hating gabi na nang magpasya kaming tumigil na sa pag-iinom, lasing na rin kami ngunit tamang-tama lang yung kalasingan, sasabihin mong lasing lang talaga. Pareho kami naligo Tito Makoy bago tumuloy sa tulugan. Noong mahiga na kami Tito Makoy sa tulugan upang matulog, alam niyo po, kinakabahan talaga ako Tito Makoy. Hindi ko maipaliwanag ang takot na aking nararamdaman. Kung bakit kasi pumayag ako sa pustahan naming ito ni Manolo. Sa aming paghiga sa tulugan Tito Makoy, kapwa kami nakasuot na lang ng short, wala kaming t-shirt o kaya damit pang itaas. Napansin yata ni Manolo na kinakabahan ako ng husto. Siya na ang gumawa ng unang hakbang. Ikaw naman tol, huwag kang kabahan. Para ka naman diyang, akala mo naman kung sakaling binyagan kita magdadalang tao. Walang mababawas sa iyo kung mabinyagan kita. Ito Tito Makoy ang wika niya sa akin na naninigurong wala akong dapat na ikabahala sa gagawin naming ito. Sabay Tito Makoy, yumakap sa akin si Manolo. Kasunod ng kanyang pagyakap ay yung pahaplos-haplos niya sa katawan ko upang maging kampante ako sa gagawin namin. Sa unang haplos niya Tito Makoy, alam niyo po, halos maglulundag ako sa kiliti na aking nararamdaman. Kasi hindi ako sanay na merong humahaplos sa katawan ko. Liban pa dyan, tila hindi ko talaga kaya ang gagawin namin ito ni Manolo. Subalit Tito Makoy, makalipas ang ilang sandali ng kanyang pahaplos-haplos sa katawan ko, naramdaman ko na lang Tito Makoy na nagugustuhan ko na ito. May tahimik na kasiyahang nararamdaman ako sa aking diwa. Tinablan ako at natatangay na ngayon sa ginagawa ni Manolo. Hanggang sa natagpuan ko na lang Tito Makoy ang aking sarili na napapahaplos na rin ako sa kanya. At noong sabihin sa akin ni Manolo na hawakan ko raw ang sandata ni General Browner, ewan ko ba Tito Makoy kung bakit hindi ako sumuway sa kanyang utos sa akin. Sa una nag-aalanganin siyempre kasi hindi ko pa naman nagawa ito. Ngayon pa lang ako hahawak ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaya lang Tito Makoy, hindi ko rin maintindihan kung bakit biglang nawala ang pag-aalinlangan ko noong humawak ako. Alam niyo po kung ano ang naramdaman ko? Tila biglang dinaluyan ng mataas na boltahe ng kuryente ang mga braso ko. At hindi ako bumibitiw dito sa aking nahawakan. Alam mo Tito Makoy, napangiti itong si Manolo kasunod ng kanyang pakiusap na ituloy ko lang, huwag kong bibitawan. Ewan ko ba Tito Makoy? Dala marahil na lasing din ako. Walang nakapigil sa amin hanggang sa natagpuan ko na lang Tito Makoy na pareho na pala kami natapos ni Manolo.
Alam niyo po, hindi ko gaanong matandaan kung ano ang pinaggagawa namin. Kasi noong oras na iyon, noong nasa kalagitnaan kami, pakiramdam ko Tito Makoy para akong lutang na lutang sa alapaap. Yung parang hay na hay ako sa marijuana. Ewan ko Tito Makoy, talagang hindi ko maintindihan at hindi ko maipaliwanag, hindi ko kayang ilarawan ang pakiramdam. Nakangiti itong si Manolo noong namamahinga na kaming dalawa. O tol, ano sa palagay mo? Sigurado ako magugustuhan mo yung ginawa natin. Hahanap-hanapin mo na ito. Iyan Tito Makoy ang wika sa akin ni Manolo noong natapos kaming dalawa. At alam niyo po Tito Makoy, tama si Manolo sa kanyang mga sinasabi sa akin. Kasi makalipas ang ilang araw mula noong natalo ako sa chess, mula noong binyagan ako ni Manolo, aaminin ko Tito Makoy na hinahanap ko na yung ginawa naming dalawa. Kaya naman paminsan-minsan tuwing nagagawi sa bahay at napapatambay itong si Manolo, hindi na talaga namin mapigilan ang magsaya kaming dalawa. Minsan nga dito siya sa bahay nagpapalipas pa ng gabi. Ngunit Tito Makoy, ang aming pagsasaya paminsan-minsan lang kasi alam nyo na po, merong karelasyon itong si Manolo, yung benefactor niya. Tuloy Tito Makoy, ang naging takbo ng aming pagkakaibigan, ang aming ugnayan ni Manolo, naging friends with benefits kaming dalawa. Isang araw, inutusan ako ng aking mga magulang na lumuwas ng Manila. Meron kasing ipinalakad sa akin kaugnay sa negosyo ng mga magulang ko. At nung pauwi na ako ng probinsya habang naghihintay ng oras ng biyahe, pumasok muna ako sa isang resto na malapit sa terminal. Sa loob ng resto Tito Makoy, hindi sinasadyang nagkita kami ni Nexus, ang benefactor ni Manolo. Mag-isa rin siya at kagaya ko, pauwi sa lalawigan. Kahit papaano Tito Makoy, magkakilala kaming dalawa, kaya umupo ako doon sa mesa na kanyang inuupuan. Liban pa dyan, walang ibang bakante, kaya magkaharap kaming dalawa, nagkikwentuhan kami. Alam mo Tito Makoy, sa maikling tagpong ito, nakita ko kung gaano kagandang lalaki itong si Nexus. Namimilog ang kanyang mga muscle sa katawan. Hinding-hindi ka talaga magdududang sa kanyang pagiging makisig, meron siyang karelasyon na lalaki rin. Kaya naman hindi ako nagtataka na magkagusto sa kanya si Manolo kasi nga magandang lalaki itong si Nexus. Alam mo Tito Makoy, dahil sa aming pagkikwentuhan, yung tinitingnan ko talaga itong si Nexus, mayroong kalukuhang sumagi sa aking isipan. Alam niyo ang sinasabi ko sa aking isipan, huwag kang magpapakita sa akin ng motibo kasi baka patulan din kita. Yan Tito Makoy ang kalukuhang pumasok talaga sa isipan ko. Subalit Tito Makoy, hanggang doon lang kasi ang kanyang karelasyon ay kaibigan ko. Hindi ko pwedeng gawin ang makakasama sa kanilang relasyon. Sa aming dalawa naman ni Manolo, dumating ang mga araw, nagpatuloy kaming paminsan-minsan, nagsasaya sa bahay namin. Hindi ito maiiwasan Tito Makoy kasi nga siya ang nagturo sa akin. Kaya pag meron kaming pagkakataon, ginagawa namin ang magsaya kaming dalawa sa pribadong oras. Nagtuloy-tuloy ang aming gawaing ito hanggang sa nagtapos kami ng college. Sa pagtatapos namin ng college, nagkahiwalay ang landas namin ni Manolo. Nagtayo ako ng maliit na negosyo sa lungsod kung saan ako pumasok ng college. Maganda Tito Makoy ang naging takbo ng aking negosyo. Hindi ito malaki ngunit kumikita. Kinalaunan din pumasok ako sa isang fitness gym. Naglalaro ako pagkatapos na magsara sa aking negosyo. Dito ko nakilala si Abby. Kagaya ko, regular din ang kanyang workout at kagaya namin ni Manolo. Kaya Tito Makoy, nagkaroon kami ng ugnayan nitong si Abby. At magpahanggang ngayon, nananatili ang aming ugnayan. Itong si Abby meron ding maliit na negosyo dito rin sa lungsod. Parehong-pareho kaming dalawa Tito Makoy. May negosyo at single, walang asawa, walang
girlfriend. Kaya magpahanggang ngayon nananatili ang aming romantikong ugnayan. Lihim na lihim ito, masaya kami sa aming lihim na mundo. Si Manolo naman Tito Makoy, kinalaunan na balitaan kong nakasakay na pala ito sa isang luxury cruise line. Tinulungan siya ni Nexos na makasakay sa barko. Kinailangan talaga ni Manolo ang makapasok kaagad at makahanap ng trabaho kasi kailangan niyang tulungan ang kanyang mga magulang, suportahan ang mga nakababatang kapatid nito sa pag-aaral. Ngunit nalaman ko na magpahanggang ngayon, sila pa ring dalawa ni Nexos. Tito Makoy, ang kwento ng buhay ko, sinasabi ko ngayon na merong kalabuan ng kaunti. Alam niyo po, maging ang aking pakiramdam sa aking pagkatao, nalalabuan na rin ako. Subalit marahil patunay lang ito na totoo ang kasabihang pag natikman mo na ang isang bagay, titikim at titikim kang muli, uulit at uulit ka muli at muli. Ewan ko lang sa iba Tito Makoy, ngunit ang sinasabi ko ay base na rin sa aking buhay ngayon, sa aking pakiramdam at sa aking karanasan. Pag nakaranas ka ng isang bagay na sekreto sa kapwa lalaki, pag nakasubok ka na, malilito ka talaga maging sa pagkatao mo. Di mo alam kung ano ka. Ikaw Tito Makoy, ano sa palagay mo? Ano sa tingin mo ang pagkatao ko? Bakit nalilito ako sa ngayon? Siya nga pala Tito Makoy, meron rin akong tanong sa iyo. Sana po wag kang magalit. Ngunit kung ayaw mong sagutin ang tanong ko, huwag mo na lang sagutin. Meron po ba kayong karanasan sa kapwa lalaki? Ang chismoso ko Tito Makoy. Chismoso talaga. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo rin kahit na simple lang at kahit na mainis ka na tinatanong kita tungkol sa love life mo, kahit na may pagkachismoso ang aking sulat. Sana po piliin nyo rin at ibahagi dito sa iyong channel. Lubos na gumagalang at isa sa mga masugid mong taga-subaybay, Babylon. Maraming salamat Babylon sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ang ganda ng pangalan mo, Babylon. Babylon ay ancient city yan sa Mesopotamia noong panahon. Ang Mesopotamia ay ang Iraq ngayon sa panahon natin. At alam mo, tama yung sinabi mo tungkol sa sarili mo. Chismoso ka nga talaga. Pati ba naman love life ko, pakialaman mo pa? Okay lang, biro lang yan Babylon. Wala namang problema dito sa tanong mo sa huling bahagi. Tanungin ba ako kung meron ba akong karanasan sa kapwa lalaki? Masagot kita dyan sa tanong mong yan kasi wala namang problema yung tanong mo na yan. Sasagutin kita. Siguro hindi ako magiging komportable sa pagbabasa ng mga kwentong kagaya ng kwento mo, yung kwento ng love life ng dalawang lalaki kung wala tayong karanasan sa kapwa lalaki. At alam mo Babylon, sinasabi mo dito sa huling bahagi na nalilito ka yata sa pagkatao mo. Maging ang pakiramdam mo at pagkatao, hindi mo na maintindihan. Alam mo, yung kaso mo wala namang nakakalito dyan sa tingin ko. Ang dali-dali namang intindihin yan. Kaya lang nalilito ka kasi sa tingin ko hanggang ngayon nasa denial period ka pa rin na ang talagang mahal mo ay lalaki. Lalaki ka ngunit gusto mo ay lalaki rin. At kung umiibig ka sa kapwa lalaki, hindi naman ibig sabihin niya na kinakailangan mo ring magpalit ka ng iyong pisikal na pagkatao. Yung bigla ka nang magsusuot ng bestida. Pwede naman yung ganyan, lalaki ka nga, ngunit ang mahal mo lalaki. Ganun lang yun kalinaw. Wala kang dapat na ikalito sa sitwasyon mo. Kaya wag mong titingnan, wag niyong titingnan mga kaibigan kung isa kayo sa mga kagaya ni Babylon na lalaki ngunit umiibig sa kapwa lalaki. Wag niyong titingnan na pag umibig ka sa kapwa lalaki, hindi ka na lalaki. Lalaki ka pa rin, ngunit yun nga, ang pakiramdam mo ay para sa kapwa lalaki. Magkaroon ka ng karanasan sa kapwa lalaki, tingnan mo ang sarili mo, wala namang nabago, di walang problema dyan. Wala kang dapat na ikalito sa pagkatao mo. Malinaw na malinaw lang yan Babylon. Lalaki ka, umiibig ka at ang mahal mo ay kapwa lalaki.
Sa muli, Babylon, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at sana patuloy na maging matibay ang inyong relasyon ng karelasyon mo ngayon na si Abby. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, 2 uploads ang isa shoutout natin. Uunahin ko ang mga nagpapa-shoutout doon sa original upload na kaming dalawa na stepbrother. Kaya shout out kay Ryan Sulihon. Natawa ako dito sa comment ni Ryan Sulihon. Sana raw magkatikbalang din siya. Hindi malayong mangyari yan. Itong si Ryan Sulihon, nakatira pala ito sa BGC at umuuwi ng Antipolo tuwing weekend. Siguro marami kang makikitang tikbalang dyan sa BGC. Kaso yung tikbalang na medyo kahit papaano hybrid na o kaya cultured ng tikbalang. Meron dyan. Sa muli, Ryan Sulihon, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Joffer ng South Korea. Shout out sa iyo, Joffer 223 ng South Korea at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kapatid naman na si Joey N. Delgado ng Muscat, Oman. Natawa rin ako sa kanyang comment kasi sana all may tikbalang Tito Makoy. Ang daming nagkakakursunada ngayon sa tikbalang. I-try mo kaya, Joey, dyan sa Oman. Alam ko sa Oman marami dyan camel. I-try mo muna yung camel. Huwag na muna yung tikbalang kasi yung tikbalang magkakaroon ka niyan pag uwi mo dito sa Pilipinas. Kasi ang tikbalang dito lang yan sa Pilipinas. Ewan ko ba kung sa ibang bansa meron ding ganyang paniniwala na tikbalang. Sa muli, Joey N. Delgado, shout out sa iyo at maraming salamat sa pakikinig. Tuloy-tuloy na suporta. Ingat dyan palagi sa Oman. Shout out din sa ating kapatid na si Milagrito Kadiraw ng Misamis Oriental. Mel, shout out at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ganoon din ang ating kapatid na si Felipe Gorospe ng Italy, Ipe. Shout out sa iyo at maraming salamat. At i-mention ko rin ang ating kasamahan na nasa California, USA, Amy Davis. Salamat at shout out sa iyo. Ito namang kapatid natin na nasa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Vlogs, ang kanyang comment doon sa kaming dalawa ni stepbrother. Ayaw niya raw ng tikbalang, gusto niya zebra. Walang zebra dyan sa UAE. I-try mo kaya Adon Vlogs muna yung camel. Kasi alam ko dyan sa UAE meron ng dyan, beauty contest ng camel. Yan. Kung merong beauty contest ng camel dyan, pumunta ka at tingnan mo, mamili ka sa mga camel bago ang zebra. Kasi ang zebra, makakakita ka lang yan sa Africa, sa safari ng Kenya at saka sa Tanzania. Ang alam ko, meron dyan na zebra. Sa atin kasi sa Pilipinas, hindi ko sigurado kung meron tayo sa Calawit Island. Kaya bago mo i-try ang zebra, try mo na muna kaya ang camel. Kasi marami dyan sa United Arab Emirates. Biro lang, Adon. At shout out sa iyo. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At gusto ko ring i-mention ang ating kapatid na si Mario Baker. Natawa kasi ako sa kanyang comment doon sa kwento nating kami ni stepbrother. Ang sabi niya, babasahin ko na ang kanyang comment. Tito Marcos, kung pwede sana medyo may libog ng mga salitang gamitin para sa imahinasyon niya raw. Sana nga kung pwede lang na gumamit tayo ng ganoon, pwede kong gamitin. Kaya lang sinabi ko na nga doon sa naunang upload na una-una medyo bawal sa YouTube. May panuntunan tayong sinusunod sa YouTube. Ang pangalawa, meron tayong mga kasamahan na mga babae. Nakakahiya sa kanila kung medyo sensual na masyado ang ating gagamiting pananalita. Nakakahiya sa kanila at parang hindi yan maganda sa mga kasamahan nating babae. At ang pangatlo naman, ang sinasabi ko, kayong mga nakikinig sa akin, kayong mga kasamahan ko dito sa ating kwentuhan, ibang level ang inyong, kung titingnan ko ang inyong katayuan, ibang level. Refined kayong lahat. Uulitin ko nga, hindi kayo yung tipo ng mga taong maagang maaga, nasa kanto mismo nakatambay at nagmumura. Kaya muli, Mario Baker, maraming salamat at sana nga pwede tayong gumamit ng ganoong mga lingwahe. Ngunit
medyo mahirap sa kalagayan natin. At yun nga, kayong mga kasamahan ko dito ay ibang klase, mga refined kayong lahat. Sa muli, maraming salamat, Mario Baker. At mention ko rin ang ating kapatid na si Bear for Love. Maraming salamat. Ayon kay Bear for Love, yung tawag doon sa magkarelasyong stepbrothers, step in love. Pwede rin naman. Maraming salamat sa iyo, Bear for Love. At ang ating kapatid na si Romeo Sarati ng Pangasinan, shout out sa iyo, Romy, at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ito nga palang si Romy Sarati, gusto ring makahanap ng tunay na kaibigan. So yung mga naghahanap ng tunay na kaibigan dyan, naghahanap ng forever, pwede nyong kontakin itong si Romy Sarati. Romy, sabihin mo sa akin kung gusto mong isama kita sa mga hinahanapan natin ng forever at isasama kita sa dalawang either sa Team A or Team B. Sa muli, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig, Romy Sarati ng Pangasinan. Ngayon mga kaibigan, ang shoutout naman natin doon sa re-upload, yung compiled upload ng Ang Bakasyonista ni Mang Agustin. Shoutout kay Raf Fernando. Raf, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Itong si Raf Fernando, ang alam ko nasa Manila rin ito. Sa muli, Raf Fernando, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Si Joffer ng South Korea nagpapa-shoutout din. Nagsulat ng kanyang pagpapa-shoutout doon sa ating re-upload na compiled story ng Ang Bakasyonista ni Mang Agustin. Shoutout din sa ating kapatid na si Carlos Jose ng Chicago, Illinois, USA. CJ, maraming salamat at shoutout sa iyo. Ganon din ang ating kapatid na si Gerson. Shout out sa iyo, Gerson, at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At gusto ko ring i-mention, i-shout out ang ating kapatid na si Troy Manggibin. Natuwa rin ako sa comment ni Troy doon sa kwentong Ang Bakasyonista ni Mang Agustin. Ayon sa kanya, hindi ba nayuyug-yug yung bahay ko gabi-gabi? Pwede na ba? Pwede siguro. Kasi anyway, ano yan, kahit na mayug-yug yan, nasa gitna naman sila ng kasukalan. Walang makakarinig at walang makakahalata. Sa muli, Troy Manggibin, maraming salamat. Shout out sa iyo at ingat palagi dyan. Ito nga palang kapatid nating si Troy Manggibin, medyo hindi ko matandaan kung nasa Texas ito or Florida. Basta kapatid natin ito, kasamahan natin ito sa Tati. At ang ating kapatid naman na nasa California, USA, si Tim Gonzales. Tim, shout out sa iyo at maraming salamat. At sa muli, i-shout out ko itong si Ryan Sulihon. Ang comment niya doon sa ating re-upload na Ang Bakasyonista ni Mang Agustin. Natuwa rin ako kasi nagtatanong siya kung anong klaseng bubuyog ba ang naninirahan sa may matarik na kabundukan ng Yemen. Alam mo, ini-imagine ko yung naikwento rin niya ng guide ko sa yung unang biyahe ko sa Saudi Arabia. Naikwento niya rin ang ganyang bubuyog. Ini-imagine ko yung bubuyog na yan na nasa matarik na kabundukan. Kung dito sa Pilipinas, ito yata yung tinatawag na pukyutan. Alam nyo mga kaibigan, yung mga bubuyog na pinagkukunan natin ng pulot, iba't ibang species yan ng bubuyog. Yung usual na kinoculture ng mga beekeepers, yun ang talagang common na honeybee. Yang model ng Jollibee, yun. Ang tawag sa amin nung bata pa ako, ang tawag niyan ay liguan. Ang bubuyog na ito, gumagawa sila ng honeycomb, maging sa kabahayan. Minsan sa bahay, gumagawa sila ng honeycomb. Kasi nung bata pa ako, doon sa may kisame namin, may nanirahang bubuyog na yan. Nagtaka kami at nagulat kasi isang araw, maraming bubuyog nang dumadapo doon sa kisame ng bahay namin. May butas kasi yung kisame namin. Doon sila pumasok. Yun, meron ng honeycomb doon sa loob. Pinausukan namin at itinaboy. Mahirap na kasi pag ang bubuyog hindi yan nangangagat, sting ang ginagamit nila, yung kanilang puwitan, may talim yan na parang karayom. Yun ang kanilang, kung mag-a-attack sila,
Yung parang uupo yan na bigla para itusok yung kanilang sting sa katawan natin. Masakit yan. Yan ang common, yung honeybee na yan ang common na kinukulture ng mga beekeepers. Yung isa pang yung katulad sa Yemen, yung pukyutan naman na ini-imagine ko, pukyutan sa atin. Ito yung uri ng bubuyog na gumagawa sila ng honeycomb sa may sanga ng puno. Minsan mataas, minsan mababa lang. Basta naka-expose yan, malaking honeycomb ang nagagawa nila. At ito ang pinakamabangis yatang bubuyog. Pag hinabol ka niyan, talagang hahabulin ka niyan, hindi ka niyan lulubayan hanggat hindi ka natutusok ng kanilang sting. Pag natusok ka na nila, saka na yan babalik, lalayo sa'yo, babalik doon sa kanilang honeycomb. Mahirap itong bubuyog na ito. Kaya siguro ito yung sinasabi na bubuyog na mabangis na nakikita sa kabundukan ng Yemen. At ang dagdag pang comment ni Ryan Solihon, nagbibiro itong kapatid nating si Ryan, ang sabi niya sa akin, ang sabi niya sa comment, Tito Makoy, ikaw na lang kaya ang juwain ko. Natawa ako dito sa comment mo na to, Ryan. Alam mo, Ryan, ang akala ko ang gusto mo tikbalang. Kung gusto mo tikbalang, hindi ako tikbalang. Ako yung kung baga sa sinasabi ko, yung klase ng bubuyog na yung pukyutan, yung mabangis. So ang mapapala mo sa akin, hindi kasiyahan kundi mamamaga ang katawan mo na yan. Skin irritation ang makukuha mo. Nakakatuwa itong biro mo, Ryan. Sa muli, maraming salamat, Ryan, at ingat palagi dyan. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team B. Para doon sa mga ngayon palang nakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever ang ating kapatid na si Alfred TV 888, John M7, John Inglaterra, Alvin Santiago, si Radney Kerubin, JP Chulipa, Filmer Borromeo, ang ating kapatid na si Felipe Gorospi, Josel Tabuena at si Robert Mirapuente. Yan po, kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Pag sinabing forever, ang ibig sabihin yan yung tutuhan ng relasyon, hindi yung hook up lang. At sa inyo pong lahat mga kaibigan, sa tuloy-tuloy na sinasamahan nyo ako dito sa ating kwentuhan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa muli, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat lang po sa pinakahuling upload upang siguradong mabasa ko kaagad yan at ma-shoutout ko kayo. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, maraming salamat.